Sa mapagpala at magandang araw po sa ating lahat. So, grade 8, ito na yung unit 7 po natin, last unit in this second quarter or quarter 2 in Agri-Fishery Arts. So, lesson 1 muna tayo. Ayun, lesson 1. So, this unit 7 titled From Quantification to Packaging. Lesson 1, Tools and Equipment in Food Processing. So, food processing, pinoproseso yung raw materials. Ayun lang naman po yun. So, ayan. So, at the end of this lesson, the learner should be able to do the following. Explain the various types of various tools and equipment used in food processing. Ito yung mga kagamitan na ginagamit sa pagpoproseso ng mga raw ingredients. Explain the functions of specific tools and equipment in food processing. So dito ay malalaman po natin kung paano ba or para saan ba yung isang kagamitan. So demonstrate knowledge of maintaining food processing tools and equipment. Dito naman po sa part na to ay maisasagawa na ninyo yung kaalaman na natutunan na po ninyo and expect na magkaroon kayo ng performance task na face to face, ano? Hindi katulad nung nakaraang mga performance tasks which is you can do it ano? You can do it on your own. Ayan, especially sa mga bahay ninyo, di ba? So last, apply practical skills in handling, using and maintaining tools and equipment. So those are the learning targets or the learning objectives on this lesson. So let us proceed. So as you can see, on the picture, there are different tools, okay po, na nakikita natin sa mga kitchen or sa kitchen tools. Yan. So exploring the different tools and equipment used in food processing will equip you to handle food safely and efficiently in everyday situations and future tasks. So mahalaga na matutunan natin ang tamang paggamit. Una muna, syempre, dapat alam natin yung gamit. Alam natin yung tawag sa kanya. Para nang sa ganun, magagamit natin yung sa communication, di ba? Halimbawa, hindi yung puro, "Ay, paabot nga ng ganito, eh ano yun, di ba? So alam natin na, for example, yung paring knife, na pa mga butcher's knife, at iba't iba pa, sandok, kawali, papaabot mo. Halimbawa, ang pinapakuha mo, kawali, ang binigay sa iyo mangkok o kaya kaserola, di ba? Ang hirap naman nun, magpiprito ka, di ba? Kaya kawali yung pinapakuha mo, di ba? So, kailangan alam natin yung tawag doon. Tapos, siyempre, alam nating gamitin. Kasi kapag hindi natin alam gamitin, maaari lang tayong ma-disgrasya. Or, para lang tayong ewan na hawak yung isang bagay, pero hindi naman pala natin alam gamitin. So, ayan. So, stages of food processing. Dito po ay may apat na pagpoproseso. Stages ng pagpoproseso ng mga raw materials or raw ingredients. Una muna, preparation. Pine-prepare natin, no? Alin yung mga ipe-prepare? O, tatalakayin pa po natin yan. Number two, kapag na-prepare mo na, syempre ipoproseso mo na. Kapag nangyari mong iproseso, number three, if you are engaged in a business, kailangan mong i-package yon. And number four, storage and distribution. Mahalaga po yon kapag pinackage mo, meron na siyang nakasealed na po siya, kailangan may storage po yon o may lalagyanan. Kasi kung hindi mo naman ilalagay, kalat-kalat yon, magulo na po. So una muna, preparation. Pero basahin muna natin to. Food processing involves a wide array of tools and equipment. So marami daw pong mga kagamitan, each tailored to specific tasks within the kitchen. So, ang mga tools and equipment po na yon ay bagaman marami, um, talagang nakadesign po siya no, sa iba't ibang specific na mga task. So, the proper selection and use of these tools are essential to ensure the efficiency and safety of food preparation. Yun yung kahalagahan. So, ano yung kahalagahan? Ang sabi, the proper selection o kagaya ng pinag-aralan po natin sa agriculture sa mga nakaraan, tama po ba? No, tama po ba na yung itak or yung bolo o yung kutsilyo, yun yung ipanguhukay ninyo? Ano sagot ninyo? O syempre, mali.
Sapagkat yung mga ganong kagamitan, those are for cutting. So pang cut siya, hindi siya pang digging, no, hindi siya pang land preparation, kundi yun ay for cutting. Yan po yung mga basic na mga logic, 'di ba? Basic logic lang naman yun. But sometimes, sa mga kabataan po natin, no, ginagamit natin yung mga tools sa maling paraan. Okay? Para mong pinapalipad yung isda sa kalangitan eh hindi naman niya kayang lumipad sa langit, 'di ba? O parang ganun din sa mga tools and equipment. So kung para saan siya, dapat doon mo siya gagamitin. Okay? So, yan. So cutting tools. Yan, kagaya po ng nasa larawan po ninyo at kung titignan naman natin yung pinaka title, cutting, no? So, madali lang naman siyang unawain. Pangkat. O, pangkat ano? Panggupit o panghiwa. Yan. Mga different knives, peelers, graters. Ano yung knives? Sabi, used for chopping, slicing, dicing, and mincing ingredients. So ito po yung mainly na pang-cut natin or pang-chop, pang-dice or pang-mince, sa mga ingredients. Peelers, pambalat. Okay, used to remove the outer skin of fruits and vegetables. Graters, from the word itself, grate, no? Used to shred food items like cheese, vegetables, and zest. O kasi kung nakagawa na kayo ng okoy, o kaya ay, ang tawag dun, yung papaya na gagadgarin mo, gigrate mo, di ba? Kung nakagawa na kayo nun, yung gadgaran, ano, sa Tagalog, gadgaran or grater, yun yung ginagamit yan. Yun yung gagamitin mo para makagawa ng isang potahe or dish, right? Kagaya ng okoy, di ba? So, mechanical tools, so, basta word na mechanical, machine, di ba? Grinders, and used to break down food items. Grind, pang-grind. Okay? Basta pag-grind, o break down food items. Yan. So, mixers combine ingredients to ensure a consistent texture o mix. Blenders, blend naman, ano? Used for blending or puring ingredients. Puree pala. Ibig sabihin ay para siyang gagawin mo na siyang ano, liquefied. Okay? Puree. So, heating equipment. So, pang-init. Karaniwan dyan, oven. No? Meron din yung, ayun, stove tops, microwaves. Yan, yung tatlo po na yan. So, oven po, used for baking, roasting, and sometimes dehydrating food. Stove tops used for boiling, frying, and simmering food on the stove. Microwaves used to heat or cook food quickly. So, pakitandaan lang po ang pinagkaiba nila. Yun lang naman po. Sa sanitation and sterilization equipment, sterilizers, yan. Basta ang kinaibahan lang naman sterilize, sanitize, and used for sanitizing tools and equipment. Sterilizers. Dishwashers used for cleaning and sanitizing utensils, dishes, and sometimes small equipment. Packaging equipment, ito pang package na po. Ito, makakita kayo ng ganito sa milk tea. Yung mga nagmi-milk tea, yung pang ganun. The vacuum sealers remove air from packaging to preserve food. Ito pag sinabing vacuum, ano? Kasi word na vacuum, wala siyang air, no? Tinatanggal yung hangin. Yan. Para, ayun, vacuum. Labeling machines, yan, pang-label ng mga machine. Storage equipment, sa natin ini-store. Yan, refrigerators and freezer. Ano pa, drying racks. Yan. Activities and tools involved in food processing. So, chopping. Pagcha-chop gamit ang knives. Yan. Mixing, maghahalo na. Pwedeng mga manual na panghalo. Gagamit ka ng sandok, di ba? Panghalo, kutsara. Kung konti lang naman yung pinamimix mo. Ano pa? Ayan, mixers, hand mixers. Ayan. Next, grinding. Ito, grinders and food processors. Pang-grind. Grinding break down solid food items into finer particles or paste.
which is essential for consistency in texture and flavor. So like grinding meat for sausages or burgers. Sa packaging na po tayo. Tools involve vacuum sealers, wrapping machines, labeling machines, yung kagaya ng pinakita kanina. So function, packaging involves enclosing processed food in containers or wraps to protect it from contamination, extend its shelf life, and maintain its quality. So ang pagpapackage kasi isa rin yan sa marketing strategy, ano? Pag maganda yung pagkakapackage mo, talagang makakaakit ka. Hindi, marketing strategy, 'di ba? Para mo siyang inaakit pang market, 'di ba? Maganda yung ano mo, yung pang-package. For example, nag-bake ka ng cookies. Saan ba mas maganda ilagay yung bake na cookies? Sa papel o sa plastic? Na may sticker pa, di ba? So, mas maganda yung nasa plastic kumpara sa papel lang. Okay? Saka para makita natin, halimbawa, yung pinaka-label. No? Makikita natin lahat doon, yung mga trademark. Okay po, yung mga sikat na brand. Yan, makikita natin doon. So routine maintenance of food processing tools ensures their longevity, safety, and efficiency. So regular cleaning, sharpening, and lubrication help maintain tool quality while contributing to the overall safety and effectiveness of food processing tasks. So ito na po yung pag-aalaga naman ng mga tools, no? Ang mga knives, ang mga panghiwa, pangkat. So pinakamaganda diyan, hinahasa. Okay? Sabi nga nila, mas dangerous pa ang mapurol na knives kumpara sa matalim, no? Bakit? For example, kapag mapurol siya, hindi siya ganun katalim, ano tendency nun, di ba? So marami siyang pwedeng maging risk, pwedeng kinakalabang na rin kasi mapurol nga, hindi na alagaan, contaminated na ng mga ano 'yon, ng dumikit ng mga na dagta, mga kung ano-anong basta contaminated na siya. So hindi nahasa. Halimbawa, pinanghiwa lang sa ganito, hindi na hinugasan. So pupurol 'yon, syempre. Kasi magkakaroon siya ng mga rust or anything pa, no? Yung parang mancha, ika nga. Pero kapag matalim siya, halimbawa, nagka-chop ka, pababa lang siya, di ba? Is easy. Easy lang siyang makakat. Pero kapag mapurol, talagang ganun ka pa ng ganun para lang makat mo yung isang bagay, dangerous pa, no? Pero pagka matalim kasi, isang ganun mo lang, nasa baba na, nakat mo na agad. Kumpara dun sa, sa mapurol na talagang you will use a lot of effort para nang magamit mo siya. So ano po, parang ganun lang naman. So parang sa tao lang din yan, sa pagkarelasyon, di ba? Pag inaalagaan mo, mas hahaba yung pagsasama. Okay? Kagaya din sa mga tools and equipment. Yun. Pag inaalagaan mo, mas matagal mo siyang magagamit. Tsaka mas safe ka, di ba? Yan. And efficient. Ano pa bang kailangan nating talakayan? So, recognizing signs of wear and tear. So, sa mga blades daw, so dull edges. So, hindi na siya matalim, ano? Parang marupok. Chips or rust spots. So, may mga kalakalawang na on knives or cutting blades. So, yun. Next natin sa grinders and mixers. So, ang grinders and mixers naman may unusual noise. Kapag kasi may unusual noise, ibig sabihin meron siyang depekto na, no? Vibrations. Ayan. Kung pagaya lang sa motor yan pagka maingay yung makina mo, sobrang ingay na may kumakalampag. O baka yung sa ano mo na yon, yung pinaka valve, pwedeng loose na yon, kailangan nang ayusin yon. Or difficulty in operation, suggest that the gears or motor may be worn out. Baka umuusok na halimbawa ay ginagamit mo pa rin. 'Di ba? Parang nagiinit na 'yung makina or yung mga wiring sa loob nag-uusok-usok na kasi hindi na siya ganun kaganda, no? May ang tendency kasi nun, maaring sumabog yung mga wires o sumabog din lahat yung masira yung circuit o pwede ka rin mag-ground kapag ginagamit mo lalo kung basa. Usually kasi yun naman, kapag ano tayo, nasa kitchen tayo, mahawak tayo ng basa, di ba? So ang tendency nun, kung sakaling ihahawak natin sa material na
pwedeng pagdaluyan ng tubig, ay na, I mean ng kuryente, pwede tayong ma-electric shock. Yan. So best practices for efficiency and precision in food processing tasks. So paano ba tayo magiging safe palagi? Paano natin ma-organize, no? Maorganisado yung ating paggawa. So meron dito yung mise en place. Okay? Ang mise en place po, prepare all ingredients and tools before starting the food processing task. So ang mise en place po ay piniprepare mo, no? Inaayos mo na, ina-organize mo na lahat ng gagamitin mong tools, ingredients, bago ka magsimulang magluto. Okay po. So, walang kinaibahan yan sa, alimbawa ako, dito natutunan ko na apply ko yung mise en place sa paggayak sa umaga, di ba? So, yung mga damit ko, ayan, nakaayos na yon mula Lunes hanggang Biyernes na yon. O, alam ko na isusuot ko, hindi na ako magkakalkal pa ng sobrang tagal sa paggayak. So, ganun din sa mga pagluluto, ano, sa kitchen. So, kapag ikaw ay magluluto, you need to prepare all the ingredients muna and also the tools that you are going to use. For example, magluluto ka, wala ka naman palang gasol, 'di ba? Eh, handa mo na, nag-cut ka na halimbawa. So, sayang yung pagluluto mo kung wala ka naman panluto, 'di ba? Tool selection. So, use the right tool for each task to achieve the best result. Hindi ka naman magpiprito. For example, ang nilagay mo dun na ah, pangluto mo, alimbawa, panghalo, pampiritong sandok, di ba? Hindi tama. Ano pa? Measurement accuracy. Ayan, kung mapapansin kasi natin, dapat naka-measure na lahat ng mga, kasi kaso sa bahay, ano, sa bahay naman natin, tansya-tansya lang. Pero kapag you are engaged in a business, meron ka dapat na measurement accuracy, meron kang standard measurement ng mga ng binebenta mo, no? Para hindi pa bago-bago ng lasa, 'di ba? Meron kang trademark sa lasa. Ganun. Batch processing, process similar tasks in batches to save time. So tool maintenance, ayan, keep tools well maintained to avoid delays caused by malfunctioning equipment. So kapag hindi natin na-evaluate, pag hindi natin na-evaluate yung performance ng ating mga tools and equipment, it can cause delays, no? So kailangan po nating evaluate. Ano ba? Nung ginamit ba 'to, matalim pa ba siya? 'Di ba? So kapag na-evaluate mo na identify mo hindi na siya matalim, so kailangan mo na siyang ipahasa, 'di ba? Yung cutting tools po natin. So over time, tools like knives, grinders, and mixers can develop issues such as dull blades, worn out motors, or damaged handles. So over time daw, sa katagalan, yung mga cutting tool or equipment, so pumupurol din daw po yung kanilang mga blade o yung kanilang talim. So ano pa, yung nagiging problema? So nasisira yung motor. No, kapag nasira yung motor, hindi na siya iikot, hindi na siya gagana or damage handles. So ito karaniwan sa amin dati yung kutsilyo namin nung ako'y bata pa, may talim, walang hawakan. So ang hawakan ko dati noon, pero panlaro lang naman yan, naglalaro lang naman kami. So ayan, yung sa pinakataas lang, wala siyang hawakan. So identifying these signs early helps determine whether a tool should be required or repaired or replaced. So kaya pa bang i-repair or kailangan na talagang palitan? Parang ganun po siya. Ano pa po? In food processing, the selection and maintenance of tools are essential for efficient operations. For example, regularly sharpening knives ensures clean and precise cuts. So reducing waste and improving presentation. So kagaya nga po ng example dyan, kapag daw mas matalim ang knives, it ensures clean, no? Clean and precise cuts. So kapag precise yung cut mo, mababawasan yung mga nawa-waste o nasasayang, di ba? For example, nag-ano ka nag-debone ka ng manok. Sa pagde-debone mo, kadami na palang laman ang nasama sa pagde-debone mo. Kasi kung saan ka naghihiwa. Tapos, alam mo yun, hindi maganda yung pagkakakat, di ba?
So masasayang, madudurog lang din yun pagka niluto. Similarly, using proper storage techniques for equipment such as blenders and mixers prevent contamination and enhances the lifespan of the tools. Labeling and organizing tools systematically are also important. So for example, kung ikaw talaga ay organisadong tao na sobrang gustong organize ang lahat, so meron ka pang lalagyanan ng kami noon nung kami nag-aaral, meron kaming isang drawer na andun lahat ng mga tools and equipment. So, ang gamit namin nun ay nilalabelan po namin. For example, sa isang drawer na yon, puro spoon lang yon, iba't ibang spoon. Yung sa kabila, ganun din, iba-iba din. Basta iba-iba siya, may label. Na mahirap kasi pag walang label. Di ba? Alam niyo naman yon. Labeling and organizing tools systematically are also important as this helps quickly access the right equipment for specific tasks. So, hindi ka na magko-consume pa ng napakatagal or napakahabang oras sa paghahanap ng mga tools na kailangan mo sa isang specific na dishes or dish. So, high quality tools for small scale operations can significantly boost productivity and ensures food safety. For example, ganito, yung magga-grind ka, magdudurog ka ng isang bagay kasi gusto mong nag-grind muna siya. Mag-isip tayo ng halimbawa. Okoy, di ba? Okoy, di ba? Kung gagamit ka ng grinder, mas madali. Pero kung mamanu-manuhin mo yun or grater pala, I mean, kung mamanu-manuhin mo na, hihiwa-hiwain mo yun, katakot-takot na oras ang ilalaan mo dyan pag hihiwain mo lang, di ba? Pero pag grinder, ganun ka lang ng ganun, di ba? So, pwede na siya. Mabilis mo siyang makakat. Gano'ng kahalaga yung proper maintenance? It ensures food safety. And nabanggit na lang din naman kanina po yun, ano? So, siguro hanggang doon na lang ang lesson 1 po natin, no? Lesson 1 sa unit 7. No? Punta tayo sa unit 2. Unit 7, lesson 2. Yan. So, dito po, recipe quantification and standardization. So, nakagawa ka na, ibig sabihin, may recipe ka na. So, ano yung standard mo doon? Paano mo i-quantify yon? So, sige po. So define the fundamental concepts of recipe quantification. Apply basic mathematical skills in calculating ingredient quantities for recipe development. Sir, akala ko theory lang, magmamat pa pala tayo. Lahat po ay, lahat po ng subject, kadalasan may math or may AC. Talagang may math talaga, anywhere. Kasi may numbers di ba? For example, ASP, may math ba ang ASP? Hanapan natin ng o mathematics, ilan yung nagawa mong mabuti, ilan yung nagawa mong hindi mabuti. O pagka kinonvert natin sa mathematical yun, magiging ano siya, plus minus, di ba? So, talagang may math anywhere. Ano pa? Standardized recipes to ensure quality and consistency in food production. Ito yung binabanggit ko po kanina na if you are engaged in a business, kailangan hindi tansya-tansya lang. Ano? Sa umpisa, lalo pag nag-uumpisa, hindi dapat tansya-tansya. Siguro pag tumagal ka na, kung ikaw naman ang owner, o di alam mo naman na yung sukatan palagi, di ba? So, wala ka ng problema. So, quantifying ingredients in food processing ensures the consistency and quality of every dish. For example, nagbe-bake ka, no? Nagbe-bake ka. Sumobra ka sa paglagay ng yeast. Sino gusto ng maalsang tinapay na unang kagat hangin lahat? Di ba? Ayaw naman natin yun. Unang kagat, malaman. Di ba? Masarap. Gusto pa nga natin malambot pero talagang masarap at walang hangin, di ba? Yun ang gusto natin. Kaya, napakahalaga po na alam natin yung pagsusukat, yung measurement, alam natin na kung ilan dapat, no? Meron naman tayong mga recipe na downloadable, or pwede ka naman mag-experiment ng mga recipe para nang sa gayon ay talagang trademark mo, no? Para sa'yo talaga yun. Original na recipe mo yun. So whether cooking for your family or preparing food in large-scale kitchen, understanding recipe quantification helps achieve accurate flavor, texture, and portion size. So mahalaga po yung quantification, Para accurate flavor. Para yung lasa hindi masyadong maalat, maasim,
Ano pa ba? Matamis. Ayan. Accurate flavor. Texture. Ayan. Ang gusto mo sa cake mo, makinis. Ang nangyari, di ba? Butas-butas. Ano pa? Portion size. Ang gusto mo, is maliit lang. Ang nangyari, lobo na, di ba? Yung pinalobo na malaking lobo. Parang ganun eh. So kami, nung first time namin nag-bake, natuwa yung teacher namin. Ang ginawa namin nun ay chiffon cake. Na chiffon, hindi sipon. Chiffon cake. Yan. Sobrang tuwang to. Ang floppy kasi niya, sobrang sarap. Yun. First time ko nagawa ng cake noon. So, tuwang-tuwa kaming magkagrupo. Dalawa lang naman kami magkagrupo. So, ako yung gumawa nung most of the task. Okay, assistant ko yung isa. Yun, natuwa naman kami sa gawa namin. At isa pa, yung pandesal. So, ang pandesal namin noon, nakala namin magiging malaki. Hindi pala. Ang nangyari, saktong laki lang siya, pero walang hangin sa loob. Kaya tuwang-tuwa yung teacher namin noon. So, ano lang naman siya, no? Pandesal, tsaka, pandesal tuloy, I mean. Flour and salt lang na ginamit namin doon kasi classic style lang ginawa namin. So, yun lang. Okay? So, sana maranasan nyo mag-bake. Sana. So, recipe quantification, ano ba ibig sabihin nito? Is the process of determining and measuring the precise amounts of ingredients needed for a recipe. So, dapat alam natin yung pinagkaiba. Sa grade 7, dapat pinag-aralan nyo na to eh, no? Yung measurement, proper measurement, cup, pint, ano pa ba? Tawag dito, liter, milliliter, marami pang iba, di ba? So, dapat alam niyo yun. Teaspoon, tablespoon, ano ba pinagkaiba ng mga yun, di ba? So, ayun. This ensures that each dish meets quality standards, taste, consistent, and maintains proper portion sizes. Okay? So, ang gusto lang niya sabihin, maging almost perfect ang ginawa mo. So, percentages in recipe formulation, percentages represent a portion of a whole expressed as a fraction of 100. So, pa sa percentage, karaniwan naman dyan, 100%. In culinary terms, this concept is applied to calculate ingredient quantities based on the total weight or volume of the recipe. Ilang percent ba ang flour? Ilang percent ba ang sugar? Ilang percent ba ang salt? Ang vanilla? Ang oil? Vegetable oil? Or any type of oil na kailangan mo magamit? Ano pa ba? Yeast? And etc. Yan. So, ayun lang naman po siya. Part divided by whole multiplied by 100. Okay? Ilang part ba? O, kabuuan? Yan. Yun lang. So, di natin gagawin yan. No? The following are some considerations to make when determining ingredient quantities in percentage. So, maintain constant ingredient percentages to preserve the balance of flavors and texture. Sige, para madalian na lang kayo na intindihin. Ang kailangan lang po dyan, sundin yung recipe. No? Kung kayo ay gagawa ng recipe, trial and error po yan. So, nasa sa inyo kung uulit-ulitin nyo na, kasi ganun lang din naman eh. So, trial and error, pag sinabi nating trial and error, o gumawa ka, tikman mo, ano lasa. Evaluate mo, masarap ba or hindi. Kung gusto mo pang baguhin yung lasa, o mag-experiment ka pa ulit ng recipe, so okay lang din naman, walang problema. Hanggang sa makuha mo yung pinaka-the best na gawa mo. Ayan. So, yun lang po. Ayan. So, ratios and portions and recipes. Ano ba ibig sabihin nun? Bakit siya mahalaga? So are essential mathematical concept in recipe development and food processing. They help maintain the correct balance of ingredients, ensuring that the final product has the desired taste, texture, and appearance. O trial and error nga po. Yan. Ano ba yung ratio? Okay. A ratio is a relationship between two quantities. Yan. Showing how many times one value contains or is contained
within the other. In culinary terms, a ratio might compare the amount of flour to sugar in a cake recipe, such as 2 to 1. Meaning, 2 parts of flour for every 1 part sugar. And this simple concept helps scale ingredients up or down while maintaining the recipe's integrity. So, ang sabi lang naman dyan, isipin mo, mag-isip ka ng logical. No? Ibig sabihin ng mag-isip tayo ng logical, alam natin kung paano siya ibabalance. Okay po? Yun yung pinakapunto ng ratio. So sabi nga sa example, meaning, for example, 2 parts of flour, yung dalawang bahagi ng flour, o any type of flour naman siguro yung binabanggit yan, ano, is for every 1 part of sugar. So 2 is to 1. So in contrast, proportion is a statement. Statement na po siya. Asserting the equality of two ratios. For example, if the ratio of flour to sugar in a small cake recipe is 2 is to 1, then a larger batch would maintain the same proportion such as 4 is to 2 or 6 is to 3. Kung mapapansin po ninyo, yung proportion para na po yun sa malakihang bagay, malakihang paggawa. Yan. So ano nangyari? Tignan nyo. Kung ang 2 part of flour is 1 part of sugar, halimbawa, yung sa small cake recipe, 2 part ng sugar ng flour, 1 sugar 'yon. So pinalaki mo siya, multiply mo lang sa 2. Doblehin lang natin. O so 2 times 2 is equals to 4. O di ayan, yung isa naman 1 times 2, naging 2 na. 4 is to 2 na siya, dumoble. So, ibig sabihin, ang magagawa mo sa 4 is to 2, mas lalaki yung cake mo. Ganon din sa 6 is to 3. So sa 3 naman siya, tatlong beses mo naman na siya minultiply, ano? So tatlong beses na mas malaki yung cake na magagawa mo, for example. Yan. Pero yung proportion, ano? Yung proportion, balance pa rin yung magiging lasa. Okay po? Para ka lang gumawa ng for example, ang 4 is to 2 natin, para kang gumawa ng dalawang 2 is to 1 ratio. Okay, kung pagsasamahin mo sila, magiging 4 is to 2 ratio na yon. Okay po? For example, para mas maintindihan po ninyo, maghanda ka ng 2 is to 1. 2 part ng sugar, or sabihin natin 2 kilo ng sugar, I mean ng flour, is 1 kilo naman ng sugar. Ulitin natin. Sulat nyo dyan para makita ninyo. 2 kilograms of flour is 1 kilogram of sugar. So, yun yung para sa isang small scale na cake. Okay? So, kung halimbawa, dalawang cake ang gagawin mo, so meron kang dalawang 2 is to 1. So, may dalawa ka ngayong cake na magagawa. Gusto mong pagsamahin na lang siya. So, yung 2 is to 1, pagsasamahin mo lang, ilan na? Kung meron kang may 2 kilogram, may tig 2 kilogram ng flour, ilan na yon? So magiging 4, 4. So meron kang tig 1 kilong sugar, ilan na siya pag pinagsama mo na siya? 2 na siya. Kaya naging 4 is to 2 yung proportion niya o yung naging ratio. Okay po, nagigets po ba? For example naman yung 6 is to 3. So meron kang isang 2 is to 1 na yung 2 is yung flour to meron kang 2 kilogram of flour. Meron kang 1 kilogram of sugar. Ngayon, mag-prepare ka ng tatlo nun. So, pag nag-prepare ka ng tatlo nun, kuha nga ako ng pansulat para magets. Ewan ko, makikita nyo sa camera. Pero sana makita nyo sa camera. Okay? Ewan ko, nagigets nyo. Sana magets ninyo, ano? Ayan. So, ayan. Gagawa tayo ng scenario dito. So, meron kang 2 is to
1. Ito yung isa. Meron kang 2:1. Okay po. Ay, alam ko pwede magsulat dito eh. Ano natin? Mag-ano tayo? Sige po, wait lang ah. Yan. Meron kang 2:1. Yan. 2:1 ka. Gusto mo itong gagawin mo, proportion mo ganito. So, magpe-prepare ka ngayon ng, um, bakit lumitaw to, ano? O, magpe-prepare ka ngayon ng tatlo niyan. Okay? Okay. So, meron ka nakahanda ngayon na tatlong small na para sa small cake recipe. Tatlo, ano? So, ngayon, pagsasama-samahin mo lang siya. O, 4 plus 2, ay 2 plus 2 is equals to 4 plus 2, magiging ano na siya? 6 na po. And then, yung para naman sa sugar, pagsasama-samahin mo ulit yung sugar mo, okay? So, ilan na siya? Magiging 3. Ayan. So, ganyan lang po nakukuha yan. For example, gusto mo pang mas malaki. Mas malaking proportion. Gusto mo pa ng ano, 8/4, di ba? So, maganda ka nga lang ng apat na ganitong maliliit. Yan. Dagdagan mo pa ng isa. So, magiging ilan na yan? Magiging 8/4 na. Wait lang ah. Ayan. 8/4 na yung mangyayari. Kung, ayan, para lang maintindihan ninyo, ano? So, yun lang naman po yun. Okay. So, next tayo. Recipe standardization naman tayo, no? Pag sinabi nating standardization, meron kang sinusunod, standard na recipe. Kumbaga, ibig sabihin, hindi mababago yon hanggat yun ang standard mo. So, kung yung lasa nun, simula pa nung umpisa, yun ang magiging lasa nun, or magiging output mo, resulta, hanggang sa kahuli-hulihan. Basta yun ang standard na ginagamit mo na recipe. Is the is the process of developing and documenting a recipe so that it can be consistently replicated. So, yun nga po. So, mula sa umpisa, yun ay ginagamit mo hanggang dulo, o yun pa rin yung magiging kalalabasan kasi replicated lang. Inuulit-ulit mo lang, standard. So, this involves specifying exact ingredient amounts, precise cooking methods. Ito yung tinatawag na secret recipe. Yun. Yun lang naman yung gusto niyang sabihin. Recipe standardization or yung secret recipe or secret formula. Okay? So, paano ba magkaroon ng standard na recipe? Una, syempre, gagawa ka ng recipe. Paano yon? Magta-trial and error ka. For example, gagawa ka ng cookie na gusto mo, ikaw lang yung may ganong lasa. Magta-trial and error ka ng paggawa ng cookie. Ngayon, habang ginagawa mo yon, so magkakaroon ka ng documentation. So para ka para ka nag-experiment. Siyempre, kailangan mong evaluate ano ba naging lasa ng unang paggawa. Ayan, i-document mo yon. Pangatlo, testing, ayan. Costing and proportioning, ayan. Training and implementation, review and update. Hanggang sa makarating ka doon sa tinatawag na standardized recipe. Hanggang sa makuha mo yung recipe na gusto mo. Scaling a recipe involves adjusting the quantities of ingredient to increase or decrease the yield. Okay, ibig sabihin, scaling, ayan. Yung nakikita po ninyo sa larawan, ini-scale na sinusukat, minimeasure. Scaling requires maintaining the correct proportions of ingredients to ensure that the final product retains its original taste, texture, and quality. Ibig sabihin lang po nun, sukatin ng hindi binabago ang recipe. Okay, kasi pag nagbago ka ng, pag dinagdagan mo,
O maaaring mabago yung lasa. Pag binawasan mo, ganun din po, maaaring mabago yung lasa ng ingredient or I mean ng recipe. So parang masasabi na lang ng ano, hindi ito yung dati kong kinakain, di ba? So for example, nasanay, di ba? Halimbawa, meron tayong kinasanayang luto, di ba? Eh ang nangyari iba yung kinain natin, no? Or halimbawa, nasanay tayo sa pakbet ng magulang natin, di ba? Ngayon, may nakatikim ka ng ibang lasa ng pakbet, masasabi mo na lang sa sarili mo na, ay, iba to sa panlasa ko. O, di ba? Kasi iba yung paraan ng pagluluto. Ito nga kahapon, kaya nasabi ko yung pakbet, ano? Pinabili ng kamote, yung aking kapatid, pang pakbet. Ang binili patatas. So, magkaiba ng ano yon na magiging lasa. Yung dati, ang ano, kamote, ngayon, magiging parang patatas na, di ba? Mas malambot. Di ba? So, nabago yung recipe. So, okay po. So, kailangan, ang pinapoint out lang ng lesson, kung sakali man na kayo ay mag-engage sa ganitong business, huwag mong babaguhin ang recipe mo unless talagang kailangang baguhin or na-evaluate mo, kakaunti lang bumibili, ikaw lang pala may gusto sa panlasa na gano'n, di ba? For example, ang target customer mo is mga bata. Ang mga bata ay mahilig sa matatamis. Tapos, mas gusto mo na walang lasa yung kinakain or hindi ganun siya katamis. Eh, ang gusto nga ng target customer mo is matamis ng pagkain, eh, hindi ka masusunod doon. Okay, customer is always right. So, para sa'yo din naman po yung gagawin mo na yon. So, accurately measuring ingredients allow chefs and food processors to maintain a dish desired taste, texture, and appearance. Eh, paulit-ulit lang naman siya. Sige po, punta tayo dun sa last lesson. Okay, last lesson tayo. Ito na po yung Unit 7, Lesson 3, which is Packaging and Labeling. So, dito po ay nakapaggawa ka na, no? Nung una, Lesson 1, raw ingredients pa lang. Lesson 2, ano na siya, ginawa mo na siya, meron ka ng recipe, nagawa mo na. Dito sa Lesson 3 naman po ay, for example, mag-engage ka ng business, ano yung magiging trademark mo? Ano yung pinaka magiging panlabas na katangian ng iyong business, no, ng iyong product. Okay po. For example, for example nag-engage sa tuna, ano, o kaya ng ano tawag dito, sardinas yung business mo. Tapos ipapackage mo siya na naka-plastic, imbis na nakadelata. Eh iba ka, 'di ba? Matindi ka pag gano'n. O yung halimbawa, yung mga chicherya, lalagay mo sa lata. Eh mahirap naman 'yon, 'di ba? Hindi siya appropriate sa ilan. Pero di naman bawal, okay? Depende lang sa'yo. So in this lesson, the learning targets is, or the end of this lesson, the learner should be able to do the following: identify the importance and purpose of food packaging, labeling in food industry. So bakit mahalaga daw ang food packaging and labeling? So package, yung balot niya, at mahalaga yon. Ano ba halaga nun? Siyempre, may pinagkaiba dyan ito sa different product. For example, madaling masira yung product mo, okay lang ba na sa papel mo lang siya ipapackage? Okay lang ba siya sa plastic? Saan mo pa siya sa can? Di ba? Nakadepende po yan sa magiging product po ninyo. Sa labeling naman po, label kung anong mga nakalagay doon. So bakit mahalaga? Ang key factor po dyan na isa sa pinakatinitignan is yung ingredients, ano? Ingredients, nutrition facts, manufacturer's data, yan, sino ba nag-produce, yon. So bakit mahalaga yun? Siyempre, it is for the safetyness of the consumer. So ah, baka allergic sa isang ingredient, hindi niya alam, tapos kinain niya, o dedo siya, or ma-hospital siya. Ngayon, for example, yung kakain is bawal naman pala yun kainin para sa kanila, tapos nakain niya, baka magsisi pa siya. 'Di ba? Parang ano mangyayari?
For example, about sa mga faith, di ba? Sobrang magsisisi talaga yon. So recognize different packaging materials and assess their suitability for... Ito, binabanggit ko lang naman kanina, no? Nabanggit ko pala. Enumerate food labeling requirements. Ito, nabanggit ko din. Develop skills in designing effective and informative food labels. So ito ay pinag-aralan natin sa ICT. Kanya nga lang ay hindi tayo nakagawa. Okay, hindi tayo nakagawa ng pang-label. Pinakilala lang sa inyo, dapat aware lang kayo na sa mga logo, sa magiging mukha ng isang product, 'di ba? Sa graphic design 'yun eh. Ayan. So food packaging and labeling are essential in the food industry. Ensuring safety appeal and regulatory compliance, packaging preserves quality from processing to consumer delivery while labels provide important information. Ano daw ang kahalagahan ng packaging? Ang sabi, packaging preserves quality from processing to consumer delivery. For example, yung tuna, yung sardinas, nilagay mo sa plastic, o di, mas mabilis lang ang buhay niya, no? Masisira agad. Ano pa? Yung dapat nakakan kasi 'yon. So yung kabila naman is yung label. Provide important information kagaya nung nabanggit natin sa simula. For example, ano ba ang mga ito, halimbawa, bawal siya uminom ng alak kasi allergy siya or nakabase sa faith nila, bawal sila uminom ng alak. Tanduay, para siyang situ. Ilagay mo sa bote ng situ, ano, yung tanduay. Ngayon, nainom niya. O di ano mangyayari sa kanya? For example, may sakit pala siya. Tapos bawal niya inumin yun. Ang nakalagay na label, C2. Pero ang nakalagay pala doon is tanduay or alak. Inumin nakakalasing. So, maaari siya maapektuhan. Di ba? So, ganun kahalaga yung label. Tapos lalagyan, alimbawa, poisonous pala yung nasa loob. Tapos ang label is walang nakalagay na poisonous. O di maaaring mainom, ma-curious, inumin, tikman, ala na. Magkakaproblema. Kaya mahalaga ang packaging and labeling. Alam ko naman na logical naman kayo o rational, alam niyo naman na mahalaga talaga yon. Ayan. Kailangan pa ba natin paliwanag to? Packaging and labeling. O yung package, yung mga balot niya, saan siya nakalagay? Ayan. Label, ano yung mga impormasyon. Yun lang naman. Importance and purpose of food packaging, protection from external factors, dahil sa mga microbes, ano? Preservation, kasi nga mape-preserve siya dahil hindi siya papasukin ng anumang mga makakasira sa kanya. Ng facilitation of safe transportation and storage. So ayun, kung sa plastic mo ilalagay yung sardinas, malay natin pag ini-export yun ay madurog, madaganan, di ba? Siyempre, sinis pag sinali mo yung plastic, pwede siyang pumutok, pwede siyang mapitbit, or anything, at masisira yung freshness, flavor, pati yung mismong product. Imbis na sardinas ang dumating sa consumer, ang nangyari, para siyang giniling na isda. Diba? Pwede ng pang, tawag dito, parang fishball, di ba? Facilitation, marketing and consumer appeal, kagaya ng binanggit, brand identity and communication. Ayan. So, may mga tao kasi na bumabase din sa brand. Gusto ko, Mega Sardines. Ang gusto ko ay Ligo. Ano pa ba yung mga sardinas? Halimbawa sa ano naman tayo sa mga corn beef, ayan, CDO, tiba-tiba pa. Environmental responsibility. Okay, types of packaging materials. Una, plastic. Alam naman na po ninyo yung plastic, ano? Glass, alam na din nyo yan. Metal, paper, cardboard. So, components of a food label. And letter A, mismong product. No? Ano ba yung produkto? Sabi B. Letter B, ingredients. Ayan. Letter C is nutrition facts. Letter D, kung meron pa, direction. Ayan. Kung paano gamitin or paano inumin. Letter E ay contact details. Contact details tuloy. Ito yung mahalaga din to, no? Yung manufacturing date.
Expiration date. Ayan. F is yung company, mga information about na sa gumawa. Okay? And dito naman pala eh. Importance of accurate labeling. So, consumer safety. Ay, number one yan. Transparency. No? Huwag kang matakot na ilagay na merong soybean yun, milk, etc. Shrimp, di ba, na pwedeng mag-cause ng allergic reaction sa mga consumer. Wag mo, dapat ilagay mo talaga yan. Regulatory compliance, siyempre may mga sa Food and Drug Administration, FDI. So meron silang mga batas ukol diyan, kailangan talaga yan, ano? Legal and financial consequences. So principles of label design and consumer communication, clarity and readability, simplicity and organization, visual appeal, consistency with branding. Ano daw yung kailangan natin kapag kayo magle-label, magde-design ng pan-label? Clarity, readability. Ayan, dapat nakikita, klaro. Simplicity, simple lang. Visual appeal, ayan, maganda dapat. Siyempre. Consistency with branding, hindi pa bago. Creating a sample label design. So dito, pwede naman kayo magtingin na lang sa mga Google or sa AI. Pwede naman kayo magpagawa doon. Nasa sa inyo naman yun. Di ba? Or kung gusto nyo gumawa ng manual, wala namang problema. Specific packaging requirements. And bakit daw, ano-ano yung mga requirements sa pagpapackage? Perishable foods, frozen foods, dry foods, liquid food, and snack foods. Okay, punta naman tayo sa specific labeling. So, tandaan nyo lang yung PFDLS, ano? Perishable, frozen, D, dry, L, liquid, and last is snack. PFDLS. Yun lang, tandaan nyo lang yun. Sa, ano yun, sa packaging requirements. Labeling requirements naman is NACE. No, ang NACE ay nutritional information, allergen warnings, storage instruction, and expiration dates. NACE. Yan. So, yun. So, environmental awareness and protection are increasingly important. Ang gusto lang naman sabihin po dyan ay yung nasa tatlong nasa baba. Reducing plastic pollution. Ayan, sa sobrang bilis ng paglago ng industriya natin. Ayan, sa buong mundo, malaking bilang din ang napoproduce na waste. Okay po. And alam naman natin na ang plastic ay matagal masira, matagal mabulok. So, nagiging waste siya. Okay, so ang paraan dyan na naisip nila ay magbawas ng paggamit ng plastic. Supporting sustainable practices and conserving resources. Yeah. So those are the lessons in Unit 7. I hope that you learned a lot or nakagawa na no, ng performance tasks and etc. And today, I am grateful na natapos na ang unit natin, mga aralin. And sana po ay baunin ninyo no, hanggang sa inyong paglaki or mag-step up na kayo sa ibang grade. Next year, grade ano na kayo, grade 9. Ayan. Marami kayong natutunan sa aking lessons or video lessons. Kapag may gusto ko i-clarify, pwede naman balik-balikan yung lesson. O, di, dapat nga ang mahalaga po dyan, sinusunod ninyo yung pinaka-proseso po natin. So, pag habang pinapanood ninyo ang mga ganitong video lesson ay nagdo-notes po kayo, take down notes. Kasi, mahalaga po yan. Baka ano kayo, matandaan kayo pag naisusulat ninyo yung mga napapakinggan po ninyo. Ayan. Ano pa? So, habang nino-notes ninyo, so yung notes ninyo, nagiging ano na po siya, reviewer for the quiz. So, after nyo po kasi mapanood ang ganitong video lesson, mag-quiz na po kayo hanggat maaari. Kasi, para ma-retain pa sa inyong isipan yung lesson na pinag-aralan. And hindi naman ganun kadaming key points ang nasa isang lesson po natin. Maikli lang naman po siya kung hindi nyo isusulat kung ano yung nasa presentation. So dapat po kasi ay yung pinakamahalaga lang na mga salita o mga key points yon. Yun lang po dapat yung isinusulat po ninyo. Parang nang sa gayon ay hindi po ganun karaming information ang iniisip-isip ninyo or kailangan nyong i-remember. Okay po? So magiging mas madali ang inyong pag-aaral kung ganun po ang magiging method ng gawain. So next is pagkatapos nyo po mag-quiz, siyempre wag na wag kayong mandadaya sa quiz nyo. Okay?
para talagang matuto. Kasi pag dadayain niyo yung quiz nyo, nakabasahin niyo mabuti yung tanong. And kagaya nga nung binanggit ko sa inyo, yung technique no, sa pagpili sa multiple choice na tanong, i-cross out nyo muna yung hindi konektado doon sa tanong. So, sa tanong pa lang kasi, maghanap na kayo ng keyword. So, pag nahanap niyo yung keyword, ay i-connectan nyo naman dun sa pinaka multiple, sa mga choices. Ngayon, i-cross out nyo, tanggalin nyo yung pinaka hindi importante. Ganito yan eh. May dalawa diyang hindi importante or malayo, no, malayo sa katotohanan. Doon sa, hindi siya konektado doon sa pinakatanong. May dalawa na lang kayong pamimilian. So pagka ganun ay mag-ratio na lang kayo, ibig sabihin ng ratio, isipin nyo kung ano yung, isipin nyo logical, ano? Isipin nyo mabuti. Ano ba yung mas connected? Ano? Para, for example, tao yung pinapahanap sa inyo. Ngayon, pag may kilala kang tao dun sa apat na choices, tapos hindi naman niya gawa niyo isang bagay, cross out mo na siya. Sa tatlo na lang yung pamimili niya, mataas na yung chance po ninyo na makakuha ng tamang sagot nun. So, ang mahalaga, wag dinadaya ang quizzes para hindi madaya ang score o yung sarili po natin. So, ganun lang po. Pagkatapos yung mga quiz ay mag-isip na kayo ng plano, mag-outline na kayo. Ano ba yung gagawin ko sa performance task? Una, di ba, dapat binasa nyo kasi direction doon sa FB group natin. So, mamimili lang naman kayo doon, ano ba yung gagawin ko sa performance task? Paano ko ba ilalabas yung natutunan ko sa pamamagitan ng alam kong gawin? So, ako, halimbawa ako, mahilig ako mag-gitara, gumawa ng kanta, ng lyrics ng kanta. So, gusto kong i-express yung sarili ko sa paggawa ng kanta, yung mga natutunan ko sa paggawa ng kanta. So, yun yung gawin ninyo. Yung iba naman is film or video lesson lang din kasi magaling sila mag-explain. Oh, why not? 'Di ba? Piliin niyo muna kung ano yung gagawin ninyo. Mahirap magawa kung hindi niyo naman alam kung ano yung tatapusin po ninyo. Ano po? Kaya kailangan alam po ninyo kung ano yung gagawin. For example, ano kay tanghalian ngayon? Ano kayo makain sa tanghalian? 'Di ba? Eh di kung inisip mo adobo na lang, o di adobo. Alam mo na yung bibilin mo, alam mo na yung gagawin mo. Kaysa isip ka ng isip, paano ba ganito, ganito, ganyan, 'di ba? Ganun lang din po sa paggawa ng mga video lesson. So kailangan lang o sa mga performance task po natin, kailangan alam mo muna yung magiging output. Okay? Resulta muna ang isipin ninyo. Okay? So pag naisip mo yung resulta, nakikita ba? Pag naisip niyo yung resulta, ay makita. So pag naisip niyo yung resulta, paano ba gawin? Okay, paano ba siya gagawin? For example, kanta yung napili mong paraan para mailabas yung mga knowledge na natutunan mo. Eh di, una muna, gumawa ka ng lyrics, siyempre. Pag gumawa ka ng lyrics, it's either kung parody na may gagawin mo, meron ka ng kanta dapat na nakalapat or yung tono dapat nakalapat na. Or kung wala kang tono, gamitin mo yung gitara mo, yung mga instrument mo. And kung pangit daw yung boses at wala sa tono, ipakanta mo sa iba. At least na-express mo sa sarili mo yung natutunan mo sa pamamagitan ng pagkanta. Di ba? So, ganun lang po. May mga technique lang ako ituturo pa. Pero kung sakali man na sir, pwede po bang same na lang, di ba? Yung unit 1, 2, unit 3. Same, pwede po bang puro drawing na lang? Yung walang problema. Basta yung 4, 5, 4 hanggang 7, grouping sa na kayo doon. Eh, sir, wala po, ayaw po mag-participate. As a leader po, yung mga leader po dyan nanonood ay kayo po talaga mag-iisip ng paraan kung paano magkakaroon ng participation ang kaklase po ninyo. Be creative sa pag-iisip ng paraan. Ano po? Iwasan ang dadahilan. Kayo po mga grade 8, lalo at magiging future pa kayo na ano, iba dyan, police, kami mag-astronaut pa dyan, and etc. Di ba? Dapat responsible. Okay po. And sa mga ganitong pagkakataon, inihahanda ko na po kayo sa magiging mga future, no? Future responsibilities. Dahil habang tumatanda ang buhay natin, karaniwan, hindi po papadali. Lalo pa pong medyo bumibigat, ng pabigat ang ating mga responsibilidad.
Sibilidad. Kung ngayon, pahingi-hingi lang tayo ng baon sa magulang, pag kayo nakapunta na sa ganitong pagkakataon, sa kagaya po namin, baka kayo na po ang magbibigay ng baon. Apo, pero 23 pa lang naman ako, wala pa naman akong balak din na magpamilya. Okay. Ay, ang sarap niyan. Ay, narinig pala dito. Debit lang. Si Mamara kasi ay kumakain. Okay. Pag natapos may video na to, type mo sa GC natin, We Love Teacher Mara, no? Ayan, may plus sa akin yun. We Love Teacher Mara. Yan. Sige na, babay na po. Thank you sa inyo.